Good morning mga friends, mga kabatsmates, mga classmates. Nandito na naman ako ngayon para magpapaliwanag sa inyo tungkol ng cross. Why the making sign of cross? Why the Catholics are making sign of cross? Bakit ba ang mga Katoliko tuwing magsimba, tuwing matulog, tuwing maligo, tuwing kakain, ay they are signing of cross to their body? Ganito, sa ngalan sa Tuhan, in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Tapos, pag nandoon sa loob ng simbahan, merong pag-umpisa ng misa ay ganyan din. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Tapos merong portion doon na tinawag na proclamation of gospel. Ayan. Lagyan ng krus na maliit ang agtang, lagyan ng krus na maliit ang bibig, lagyan ng krus na maliit ang heart. Tapos merong malaki dyan. Ganan. Tapos, yan. Bakit ba ganyan ang gagawin ng mga ginagawa ng mga Catholics? At yung ginagawa ng mga Catholics ay palagi ring binabatikos ng mga ibang kapatid natin, ibang nating mga friends, na sabi nila daw ay yung ginagawa ng mga Catholics ay bawal yun dahil yung cross na yan na ipatik ng sariling katawan nila ay yun ang tatak 666, yun ang wild animals, sa demonyo yan, satanas yan. Hindi siguro dahil sa kasaysayan ang cross naman ay ginagamit naman ni Jesus Christ pagliligtas ng mga tao. Yung humanity nililigtas niya dahil alipin tayo ng mga kasalanan. At doon naman din sa history ba yun? Dahil doon natin history. At doon naman sa Bible, merong sa Old Testament, particular to Ezekiel chapter 9 verse 6. Doon natin mababasa yun sa Jerusalem Bible. Pero mababasa din sa ibang mga Bible, pero walang particular na word cross diyan. Walang particular na word cross, pero sa Jerusalem Bible, the Catholic Bible, nakalagay diyan cross. Ito, basahin ko Ezekiel 9:6. Isaiah, yun sa English pa yun, Isaiah chapter 9 verse 6. Sabi sa English, virgins, men, women, old, young, children, kill and exterminate them all. But do not touch anyone who have cross on their forehead. Meron dang cross sa agtang dyan. Do not touch anyone who have cross on their forehead like that. That verse and chapter in the Old Testament is in the future meron siguro mangyari na pakalagi natin the end of the world, na husgahan na ang lahat dito sa sanlibutan, na kunin na lahat sa Panginoon natin. Pero ang meron daw nakalagay na cross sa forehead natin, huwag daw galawin. Sa Ezekiel, Isaiah, pero sa ibang mga Bible, hindi cross ang nakalagay, patik ang nakalagay. Instead of cross, patik, dahil galit sila sa cross. Iwan ko bakit galit sila sa cross ng ibang mga kapatid natin na alam naman natin na ang cross ay galit din ang
Satanas, galit din si Satanas dahil doon naloko si Satanas sa cross. Akala ni Satanas na si Jesus Christ pinako sa cross. Akala niya na natalo niya si Jesus Christ. Hindi pala. Panalo pala si Jesus Christ. That's a victory. Yun na nagalit si Satanas. Iwan ko bakit din ang ibang mga kapatid natin parang galit din sa cross. Ganyan. Dito naman tayo sa history ng cross. Nung panahon na hindi pa before the birth of Christ, before Christ, ang cross pala ay ginagamit yun as death penalty. Pag hatulan ka ng death penalty, doon ka ipako ng cross. Ganyan. Pero ganyan din si Jesus Christ, doon pinako sa cross dahil ang kasalanan niya marami daw. Sinuway niya ang utos, ang batas ng mga Judaism. Sinuway niya ang Sabado. At sabi parang iba, nagpaka-Diyos siya. Yun ay malaking kasalanan daw yun sa mga Judaismo, yung early Hebrews people, Judeo. Ganyan. Kaya pinako si Jesus Christ ng cross. 3 yun sila pinako ng cross. Yung sa gitna ay si Jesus Christ. Ito, sa gitna si Jesus Christ. Cross yan. Yung sa tabi niya, 2 magnanakaw. Ganyan. So, siguruin ninyo, pag meron kayong cross, may tao diyan. Nandyan si Jesus Christ. Pag wala si Jesus Christ, ang ibig sabihin ay nakatakas si Jesus Christ. Ganyan. Sandali ha. Bakit ito? Nakatakas daw si Jesus Christ. Oh. So siguraduhin natin na ganyan. Oh. At meron ding at sa history naman din ay about Emperor Constantine from Rome. Si Emperor Constantine, merong kasaysayan bakit na-convert siya into Christian belief, the Catholic belief, Christian belief. He supported the Christian belief. Ito, babasahin ko sa history. Pero pakita ko sa itong libro na ito. Babasahin ko. Constantine supported Christianity. The story of his conversion to the Christian belief is one of the most picturesque of history. During a war with a Western rival, Constantine, while marching to battle, professed to have seen a cross of light in the heavens, around which appeared the inscription "In hoc signo vinces." Itong "In hoc signo vinces" ay that is Greek word. Sa translation ng English ay that is "By this sign you shall conquer." Yeah, by this sign you shall conquer. Ito ang nangyari kasi panahon ni Emperor Constantino. Doon sa panahon nila, nag-aagawan ang mga hari-hari, mga emperor sa kanilang mga tribo o mga kaharian. Gusto din nilang agawin ang kaharian ni Emperor Constantine. Kaya nga, na murububima si Constantine kung paano niya ma-depinsahan yung kaharian niya. Doon, kaupo siya sa gilid, tapos tinignan niya ang taas sa heavens, yung clouds. Pagtingin niya, merong nakalagay na krus, na purmang krus, tapos meron pang
nakalagay na in hoc signo vinces. Miracle yun ng Panginoon, pinakita siya. Na ibig sabihin na by this sign you shall conquer. So, napasok sa isip ni Emperor Constantine na ang gagamitin niya ng mga sandata, kailangan cross ang porma. Katulad nito, ang espada nila, dito ang kamay, naging cross. Tapos, ang mga takip ng mga mata ng kabayo ay may naka-drawing na cross. Tapos, ang mga shield nila ay merong naka-drawing na cross. Tapos, nang they are marching to the battle, away. Nanalo si Emperor Constantine. Nang nanalo ni si Constantine, Emperador Constantino, ay doon, that's a miracle, sinuportaan niya ang belief ng Christian. Dahil itong cross, belief ng Christian. Ganyan. At doon din, pagkatapos ng after death of Christ, parang nakaspread ang mga Christianity, yung mga followers ng Jesus Christ. At marami ding mga persecutors ng Christian. Meron sila ikasalubong na tao, hindi nila alam na ito by persecutors or kasama nila. Anong ginawa nila? May password sila. Anong password nila? Yung cross din. Mag-sign sila ng cross. Iwan ko saan nila ilagay ang sign ng cross. Pagkakita ng kasalubong nila ay cross din. Doon magkakilala ay mga comrade pala tayo. Pero pag kasalubong nila hindi naintindihan ng cross, ay hindi niya nila kasama. Yun din ginawang password ang cross. Yun ang nangyari. Pero ito, meron akong babasahin sa Bible na palaging binabatikos ng mga kapatid natin hindi kaparehas natin ng paniniwala. Sabi nila ay basahin ko sa Bisaya at i-translate natin sa Tagalog. Dito sa Revelation. Itong Revelation ay sa English, sa Bisaya yung gipadayag or pinadayag. Ito, Revelation pinadayag, sabi dito, gipugos sa mananap nga mapatikan ang tanang tao, inila ug dili inila, dato or kabus, ulipon or dili ulipon. Diha sa tuo nilang kamot ug agtang, to walay makapamalit ug makapamaligya gawas niadtong may patik sa ngalan ng mananap o numero nga simbolo sa maong ngalan. Sa labtunon kini ang maalam makasabot sa kahulugan sa numero sa mananap, kay ang numero simbolo man sa ngalan sa usa ka tawo. Ang numero niini 666. Ganyan i-criticize ang mga Catholic Christian na yung cross na ipatik nila sa agtang at sa kanilang katawan ay 666 yun. Demonyo yun. Pero paano? Sabi dito, Tagalogin natin ha. Kailangang mapatikan ang lahat ng tao. Ito sa Revelation 16. Revelation 13 pala. Revelation 13 verse 16. Pinadayag 13 kapitulo 16. Sabi dyan, sa Tagalog pa rin, i-translate na lahat ang diretso. Kailangang mapatikan ang lahat ng tao, kilala or hindi, mayaman or mahirap, doon sa kamay, doon sa kanang kamay, walang makapamili
o at makapagbenta unless yung may patik sa ngalan ng hayop o number na simbolo sa ngalan. Ang maalam makaintindi ng kahulugan sa numero ng hayop. Dahil ang numero sa ngalan ng isang tao, ang numero ay 666. Ito, binabatikos ang mga nagsahay ng cross. Pero nakita ko na silang nagbabatikos ay hindi pala sila nakaintindi. Yun ang sabi ng Hosea chapter 4 verse 6 na may sabi ng Panginoon, my people are destroyed for the lack of knowledge because they rejected knowledge. Paano? Sila pala ang nagkamali. Dahil ang nakalagay dito, sa ngalan ng hayop. Sa ngalan ng hayop ba yun? Anong gagawin ng mga Christian Catholic na gumanon ba? Sa ngalan ng hayop. Ganyan ba? Hindi. Walang patik sa kamay na kanan. Ang nakalagay, ang ginawa, sa ngalan ng Ama, saan ang Ama? Nasa langit. Sa ngalan ng at anak, saan ang anak? Nasa langit. Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo ay contribution ng Ama at anak. Yun. Hindi naman sa ngalan ng hayop, anak ng hayop, Espiritu Santo ng Espiritu ng hayop. Hindi. At simbolo daw ng itong ngalan daw, simbolo daw ito 666. Ano 666 ba si ang Panginoon? Hindi naman 666 ang Panginoon. Ang Panginoong Diyos ay ang Ama ay hindi naman tao. Diyos siya. At ang anak ay Diyos at tao dahil pumunta siya dito sa libutan. Hindi 666. Yun, mali ang mga ginagawa ng mga ibang mga paniniwala. Minali nila ang nakasulat sa banal na kasulatan para silang mga politiko na kahit anong gagawin ng administrasyon nga totoo at maganda, ginawa nilang mali. Puro mali lang ang nasa isip nila. Ganon din dito. Parang ganyan. Puro mali, criticize. Nalaman na ninyo na mali pala sila pag magbatikos, mag-criticize. Sila pala ang lack of knowledge. They rejected knowledge. They rejected God because ang nakasulat, minali. Ang totoong litra por litra, ang totoong statement dyan, minali. Tingnan mo. Basahin nyo. Ulitin ko. Pinagipadayag, chapter 13, verse 16, verse 17, verse 18. Ganyan. Dito naman tayo sa message of cross. Alam mo, ang cross, merong mga message yan, mga mensahe na hinahiwatig ng Panginoon natin. Ano ba ang message niyan? Ito, babasahin ko. May message yan sa may message yan sa Matthew chapter 16 verse 24. Sabi, miingon si Kristo sa iyang tinun-an, ang buot mahimong akong mga tinun-an, kinahanglan nga hikalimtan niya ang iyang kaugalingon. Pasano niya ang iyang cross ug mosunod siya kanako. Ito ay nagpasabot. Ito mensahe ito nagpasabot nga kaakuhan sa tao, kaakuhan nato adlaw-adlaw sa atong pagkinabuhi. Ito ang mensahe. Sa Tagalog pa rin,
ang gustong maging aking mga disipulo, kailangang kalimutan niya ang sarili at buhatin niya ang kanyang cross at sumunod siya sa akin. Yun na ang ibig sabihin niyan na mensahe ay araw-araw na rules ng ating kabuhayan. Ganyan. At meron pang ibang message ng ating na mababasa sa banal na kasulatan. Sabi naman ni San Pablo doon sa Galatians chapter 6 verse 14. Miingon si San Pablo sa taga Galacia, apan alang kanako magpasigarbo lamang ako sa krus sa atong Ginoo Hesukristo, kay pinaagi sa krus patay na ang kalibutan alang kanako ug patay na ako alang sa kalibutan. Ibig sabihin nito sa Tagalog pala, alang for me, ano ba yung Tagalog? Mahirap Tagalog, mahirap. Kayo na lang mga Tagalog, pasensya na kayo, hindi ko lahat alam paano pag-translate ng Tagalog. Ibig sabihin pala nito ay sa cross, pride si Saint Paul sa cross. At doon sa cross ay patay na siya sa sanlibutan. At ang sanlibutan patay na sa kanya. Ibig sabihin, iniwanan niya ang lahat ng mga bisyo, lahat ng mga gawa na mali. At ang simbolo nito ay the love of God. Dahil pag iiwanan mong mga kamalian, mga kasalanan ng mga gawain, ay you are nagmamahal ka pala ng ating Panginoong Diyos. Yun. At meron na namang isang mensahe ni San Pablo. Ito ang maganda para malaman ito sa mga kapatid natin na hindi katulad ng paniniwala natin. Ito, 1 Corinthians chapter 1 verse 18. Mingon si San Pablo, kay ang mensahe may tungod sa kamatayon ni Kristo dito sa cross, binuang alang ni adtong wala maluwas. Apan kanatong giluwas, gahom kini sa Dios. Sa Tagalog daw, dahil ang mensahe ng kamatayan ni Kristo doon sa krus ay sinungaling doon sa mga taong hindi nailigtas. Pero tayong mga nailigtas, ito ay power of God. Ito maganda mensahe ito. Pag sign of cross pala tayo, ay that is the power of God. That is niligtas pala tayo. Totoo pala. Dahil sa cross, nililigtas tayo ni Panginoong Hesukristo. Doon siya nagpako sa cross, nililigtas niya tayo doon sa cross. Kaya nga, nagbago ang image ng cross doon sa early stage of panahon ng mga Judaism. Nagbago ang image ng cross. Hindi na ito capital punishment. Ang cross ito ay magandang message sa kaligtasan. Yun pala. At sabi naman ng mga ibang mga kapatid natin, saan mababasa ba yan sa Bible? Sino ang nagturo niyan na ganyan? Ay, mismo ang Panginoong Hesukristo nagturo. Yun sabi, may kasabihan na, action speaks louder than words. Yun, hindi kailangang ng bibig. Ang ginawa ni Hesukristo ay action speaks louder than words. Nakita natin, pinakita sa action niya.
At meron pang support from the Bible at tinuro pa yun ng simbahan. Ano yun sa simbahan pag pumasok tayo? Oh, nakita natin sa harapan sa altar ng simbahan na ganito. Oh, pag start ng misa ay sa ngalan ng Ama, in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Hindi yan 666. Hindi yun pangalan ng tao. Pangalan yun ng divine. Divine yun. Divinity. Pangalan yun ng ating Panginoon. Yun. So, saan ba, sabi nila, saan ba mababasa sa Bible? Pag ganyan. Meron. Alam mo, pag maintindihan mo ang Bible, siguro, lumambot ang puso mo at makita mo na hindi pala, mali pala ginawa namin, na batikos ng batikos. Pag gamitin mo ang knowledge na binigay nating Panginoon. Ito, Revelation chapter 7 verse 2 up to 4. Gipadayag chapter 7 verse 2 to 4 sa Bisaya. Mingon ang anghel nga nakita ni San Juan, ayaw pasipad-i ang yuta, ang dagat, ang kakahuyan, hangtod nga ang mga sulugoon sa Dios mapatikan sa ilang agtang. So, ibig sabihin pala, itong mga Christian Catholics ay sulugoon pala ng Diyos. At Tagalogin ko muna. Sabi ng anghel na nakita ni San Juan, huwag mong, ano ba yung pasipad huwag mong i-destroy ang lupa at ang dagat at ang mga punong kahoy hanggang ang ano pa yun, sulugoon ang ng Diyos, ang the servants of God malagyan ng patik sa agtang. So ano yung patik sa agtang? Agtang lang ha. Baka ang sabi ng iba ay patik 666 yun. Wala naman nakalagay na 666. Patik sa agtang at the servants of God, yung Satanas ay servants of God ba yun? Hindi naman. Yung Satanas ay magpatik ba yun sa agtang ng sangalan ng Ama? Proclamation Gospel? Hindi naman. Ang mga Christian Catholic lang doon sa simbahan, pag proclamation of gospel, the proclamation of, sabi ng pare, the proclamation of gospel by Saint Mark, by Saint John, by Saint Paul, ganun tayo. Bakit nilagyan natin ng maliit na cross ang agtang natin? Parang iisipan natin, puros na lang mga magandang iniisip natin. Bakit may cross sa baba nun? Para maiwasan natin mga chismis, mga sinasabi na pampasakit ng isip kapwa tao natin. Ba't nilagyan natin ang cross ng puso natin? Para maging malambot ang puso mo, maalalahanin ka sa mga latang tao na nangailangan. Ganyan din, marunong kang magmahal. At malaki dito, dahil ito'y sign na niligtas ka ng Panginoon sa Ama at sa Anak at Espiritu Santo. Yun ang nakasulat sa Bible. At meron namang isa, ito mas malinaw ito. Revelation chapter 14 verse 1. Gipadayag kapitulo 14. Gipadayag kapitulo 14 bersikulo 1. Miingon si San Juan, nakita ko ang nating karnero nga nagtindog sa bukid sa Sion, uban ang mga tao kansang mga agtang gisulatan sa iyang ngalan ug ngalan sa Amahan. Nakita, sabi daw ni San Juan, nakita daw niya ang nating karnero nga tumayo
sa bundok ng Siyon. Kasama ang mga tao na may mga na ang kanilang agtang may nakasulat sa ngalan niya at sa ngalan ng Ama. Oh, sa ngalan ng Ama, sa ngalan ng Anak, ganyan. Oh, krus yan. Oh, klaro. At yan, dagdagan natin sa bibig natin, dagdagan sa puso natin, dahil ito mabuti. Klaro. Ang ibig sabihin yan, ay itong nating karnero, ay si Jesus Christ yun. At itong bundok ng Siyon ay ang kingdom yun. At itong kasama niya mga espiritu yun ng mga tao. At sinulatan sa kanyang pangalan at pangalan ng Ama. Ganyan, sa ngalan ng Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Dahil ang Espiritu Santo, contribution ng Ama at saka Anak. Dito nilagay sa kanan at kaliwang shoulder natin para malakas tayo. Malakas tayo. Ganyan. Oh, klaro. Hindi naman sa ngalan ng 666. Walang nakalagay dyan ng 666. Sa maling isip lang niyo yun dahil you rejected knowledge from God. Minali ninyo ang nakalagay dyan, ang mga statement ng Bible. Mayroon pang isa. Ephesians chapter 4 verse 30. Ephesians chapter 4 verse 30. Mingon si San Pablo. San Pablo na naman. Kanina si San Juan. Ayaw pasub-a ang Espiritu Santo sa Dios kay mao kini ang patik sa Dios diha kaninyo. Ilhanan nga kamo iya sa Dios. So, ito palang Espiritu Santo dito na patek ng shoulder natin kaliwa at kanan. Ito pala, Tagalogin ko muna para makaintindi ang Matagalog. Huwag ninyong, ano ba yung pasub-a sa Tagalog? Basta ang pasub-a sa English yan, sad. Huwag ninyong pasub-a ang banal na Espiritu Santo ng Panginoong Diyos. Dahil ito ang patik ng Diyos. Diyan as a mark that tayo daw ang may-ari natin ay